Goku nakita na ang matanda. Planetang Yardrat sinugod na ng alagad ni King Cold. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 2 ng Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content, salamat guys. Bago tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa last part. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay nalaman na nga ni King Cold ang nangyari kay Frieza at sa Ginyu Force. Dahil dito ay pupunta nga ito sa planetang Namek para tignan kung totoo nga ba ang sinabi sa kanya ng isang Yardratians. Dito na nga papasok ang part 2 ng Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito ang planetang Yardrat. Kasalukuyan ngang nandito si Goku at ito nga ay nag-e-stretching ng kanyang katawan. Pero sa mga oras na ito ay may naramdaman nga siyang kakaiba, nakasense nga siya dito ng isang misteryosong ki na malapit lang sa lokasyon niya. Nagtataka nga si Goku dito dahil akala nga niya na siya lang ang nandito sa lugar na ito. Ngunit naisip nga dito ni Goku na maari nga daw na ito na yon matandang sinasabi sa kanya ni Soba. Pero wala pang ang ilang segundo ay nawala na nga ulit ang ki na nararamdaman ni Goku kaya sinabi nga nito na nawala nga daw ulit ang ki nito, maalam nga daw magtagol ng ki ang matanda, ngayon nga daw ay kailangan na niyang puwersahin ang tao na ito para nga daw mapalabas niya ito sa pinagtataguan nito. At dito nga ay naghanda na nga si Goku ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama sa posisyon kung saan niya huling nasense ang ki ng matanda. At sa moment na ito ay agad nang lumabas ang matanda at mabilis nga nitong ni-defect ang atake ni Goku. Si Goku naman dito ay mabilis nang lumapit sa matanda. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na kakaiba nga daw ang pamamaraan ito para mag-welcome ng isang mortal, sino daw ba ito at ano daw ba ang gusto nito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na siya nga daw si Son Goku, ikaw ba yun wise na Yardratian na akin hinahanap? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na oo, sundan mo ako. At sa moment na ito ay napunta na nga sila sa loob ng kuweba at ito naman si Goku ay kasalukuyan ngang kumakain ng madami, pinakain nga siya dito ng matanda. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na pati daw pala sa pagluluto ay magaling nga daw ito. Sagot na nandito ang matanda at sinabi nito na ang kinakain nga lang daw niya ay ang goldfish itong araw ay maruming isda sa kanilang planeta pero kailangan nga daw niyang gawin ang bagay na ito dahil wala naman daw siyang ibang supply ng pagkain dito. Ngunit kakaiba kang tao. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na gusto nga lang daw niyang sabihin na ang mga Yardratians ay may kakaibang abilities nga daw, lolo pwede mo bang sabihin sa akin ang about sa mga Yardratians? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na lolo. Ang pangalan ko ay Hashu. Ang mga abilities ng mga taga-Yardrat ay ako ang nagturo sa kanila ng bagay na yon, kaya kung wala ako maaring matagal nang wala ang Yardrat, ipinagtanggol nga daw niya ang planetang Yardrat laban sa mga mortal na gustong sakupin ang planeta na ito, at ang iba nga dito ay pinagnanasahan ang kanilang unique na abilities, ito nga yung teleportation. Ipinagpatuloy ko ang pagtatanggol sa amin planeta hanggang dumating itong si Soba. Nakitaan ko si Soba ng kakayahan para sa pamumuno at hindi nagtagal ay ipinasa ko sa kanya ang responsibilidad para mamuno sa planeta na ito. Ngunit nang malaman ko na tinalikuran ni Soba ang responsibilidad na aking iniwan sa kanya after nitong harapin ang Ginyu Force ay talagang nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Feeling ko nagkamali ako ng pagpili ng mortal na aking pinag-iwanan ng aming planeta. Ito na rin ang naging dahilan ng pagpunta ko sa lugar na ito. Si Goku naman dito ay nagsalita at sinabi nito na wag na nga daw itong mag-alala dahil tinapos na nga daw niya ang Ginyu Force. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay nagulat nga dito si Hashu at sinabi nito na totoo ba ang mga sinasabi mo. Dapat pala magpasalamat ako sa'yo. Ngunit ang gusto nga dito ni Goku ay magsagawa nga sila ng isang laban. Agad naman itong sinanayunan ni Hashu. After nga ng ilang segundo ay ating makikita na nakahanda na nga si Goku at Hashu para nga simula na ang kanilang gagawin laban. Sa moment na ito ay mabilis nang sumugod si Goku sa matanda. Nagulat nga si Hashu sa bilis na meron si Goku, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya nakita na gumalaw itong si Goku sa pwesto niya kanina. Nagawa naman maiwasan ni Hashu ang atake ni Goku gamit ang instant teleportation at pumunta nga ito sa likod ni Goku. Salita nga dito si Hashu at sinabi nito na sabihin nga daw muna nito sa kanya kung magsisimula na ang laban nila. Dito nga ay umatake ulit si Goku pero madali nga lang itong naiiwasan ni Hashu. Salita nga dito si Goku at sinabi nito sa matanda na sana nga daw ay wag lang itong umiwas sa buong laban nila.
Ngunit sa point na ito ay mabilis ngang nag-teleport sa harap niya si Hasho at nagpakawala nga ito ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama kay Goku. Nagawa naman dito ni Goku na makapitin ang paa nito at sinabi nito na nahuli na kita. At agad na nga ditong itinapon ni Goku sa malayo si Hasho. Mabilis nga lang ditong nakarecover si Hasho ngunit nagulat nga siya dahil bigla na nga lang nawala si Goku sa kanyang paningin. Si Goku pala ay mabilis nang pumunta sa likod ng matanda at agad na niya itong itinulak sa tubig at sinabi pa nga dito ni Goku na kailangan na nga daw muna nitong maligo. Dito nga ay salita ang matanda at sinabi nito na isa kang bastos, matututunan mo ngayon na huwag husgahan ang isang libro dahil lang sa cover nito. Dahil sa iyo ay nabasa mo ang aking cloak. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na galit ka na ba? Ngayon ay seryosohin mo na ang laban na ito. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na ihanda mo na ang sarili mo, makikita mo ngayon ang hinahanap mo at kung sino nga ba talaga ako. At dito nga ay agad nang gumamit ang matanda ng copying technique na talagang nagpagulat kay Goku. Sa moment na ito ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito ng matanda na talagang rekta lahat na tumitama kay Goku. Salita nga ulit ang matanda at sinabi nito kay Goku na mas mabuti na sumuko ka na, nakikita mo naman na no match ka sa akin. Ngunit si Goku nga dito ay mabilis na agad na gumamit ng Kaioken. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na matatalo nga daw niya ang matanda na ito. At dito nga ay sobrang lakas na Kaioken na nga ang ginamit dito ni Goku. Habang si Hasho naman ay nagulat nga sa lakas na meron si Goku at sinabi nito na sobrang lakas na energy nga daw ang pinapalabas nito, hindi nga daw niya kayang labanan ang mortal na may ganyan klase ng lakas. Pero sa mga oras na ito ay nagtaka nga si Goku, bakit nga daw nawala na ang copies nito. Sumusuko na daw ba ito sa kanilang laban? Sa moment na ito ay nakaramdam nga si Hasho ng sakit sa buong katawan niya at bigla na nga lang itong natimba. Habang si Goku naman ay nagulat nga sa mga nakita niya at sinabi nito na ano nga daw ang nangyari. Agad nang nilapitan ni Goku si Hasho para alalayan ito. Salita nga dito si Hasho at sinabi nito na huwag nga daw itong mag-alala, na puwersa nga daw ang kanyang sarili, lagi na nga daw itong nangyayari sa kanya noong mga nakaraan taon pa. Kaya mas mabuti na umuwi na tayo sa bahay, kailangan ko na munang magpahinga. Agad naman itong sinanayunan ni Goku. Sa kabilang banda ay napunta ang scene dito sa spaceship ni King Cold kung saan ay nakapunta na nga ito sa planetang Namek. Salita naman nga dito ang isa sa mga alagad ni King Cold at sinabi nito na totally wala na nga daw ang planetang Namek at totoo nga daw na nasira na ito. Nakita nga din nila sa screen ang anak dito ni King Cold na si Frieza. Salita nga dito si King Cold at sinabi nito na ano ang sinabi mo. Nakita mo ang anak kong si Frieza. Salita nga ulit ang alagad dito ni King Cold at sinabi nito na mas mabuti nga daw na si King Cold na mismo ang mag-confirm nito kung si Frieza nga ba ito. Nang makita nga ito ni King Cold ay agad na nga nitong inutusan ang alagad niya na kuhain agad ang katawan ng anak niya at ilagay na agad ito sa regenerative capsule. Si King Cold nga dito ay nagsalita nga ulit at sinabi nito na totoo daw pala talaga ang sinasabi ng Yardration na yun. Agad nga ditong inutusan ni King Cold ang mga alagad niya na magpadala ng mga tao sa planetang Yardrat para nga hanapin ang Saiyan na gumawa ng bagay na ito sa kanila. Once nga daw na makita ng mga ito ang Saiyan na yun ay dalhin nga daw agad ng mga ito ang Saiyan na yun sa kanya. Siya na nga daw ang bahalang pumutol ng ulo nito. Sa kabilang banda naman ay after nga ng 10 araw ay may papuntang nang 3 spaceship sa planetang Yardrat. Matagumpay nang nakalanding ang mga ito sa kalupaan ng planetang Yardrat. Agad naman itong nakita ni Soba at na-sense nga nito ang lakas ng mga mortal na pumunta sa kanilang planeta. Ang pagdating nga ng mga tagalabas ay nagresulta ng malakas na pagsabog na talagang nagpag-ulat din kay Goku, Hasho at Nori. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ito. Salita naman dito si Hasho at sinabi nito na inaatake na nga daw sila. Dito nga ay salita ulit si Hasho at napaiyak na nga lang ito. Sinabi nga ng matanda dito na si Goku na nga lang daw ang kanilang pag-asa. Ang mga kalaban nga daw na yan ay hindi kaya ng mga Yardratians, kahit nga daw itong si Soba. May favor nga daw siya dito kay Goku. Once nga daw na matalo ni Goku ang mga yan ay handa na nga daw siyang turuan ito ng instant teleportation. At sa moment na ito ay nagsimula na nga ang alagad ni King Cold na atakihin ang mga taga-Yardrat. Dumating naman dito ang mga pulis mula sa Yardrat para nga pigilan ang ginagawang pag-atake ng mga alagad ni King Cold. Sa point na ito ay isa-isa na ngang nagpakilala ang mga alagad ni King Cold, isa na nga dito si Yamori, Shamo at Shima. Ang tatlo nga na pumunta dito ay ang Special Elite Guard ni King Cold. Inutusan nga daw sila ni King Cold na sirain na ang planeta na ito.
Sagot naman dito ang mga pulis ng planetang Yardrat at sinabi nga ng mga ito na umalis nga daw ang mga ito sa kanilang planeta or mapipilitin daw silang labanan ang mga ito hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit si Shima nga dito ay agad nang nag-charge ng sobrang lakas na pag-atake at sinabi nito na marangal nga daw ang pagkakaroon nito ng sense of duty para sa planetang pinapahalagahan nito. Ngunit ang mga pulis nga dito ay agad nang tumakbo dahil nga sa lakas ng energy na meron si Shima. Pero wala pang ang ilang segundo ay agad nang ni-release ni Shima ang atake niya na rektang tumama sa mga kapulisan na nagresulta ng pagkamatay ng mga ito. Salita nga ito at sinabi nito na napasobra nga daw ang ginawa niya. Pero may isa nga ang nakaligtas sa atake ni Shima at sinabi ng Yardratians na ito na magbabayad nga daw ito sa ginawa nito sa kanila at nag-charge nga din ito ng isang pag-atake. Ngunit madali nga lang na-deflect ni Shamo ang atake nito at wala ngang awang tinapos ni Shamo ang buhay ng Yardratians na ito. Sa moment na ito ay agad nang dumating dito si Soba para nga harapin si Yamori, Shima at Shamo. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na uubusan nga daw niya lahat ng mga ito. Ano na kaya ang mangyayari kay Soba? Matatalo niya kaya ang tatlong elite soldier ni King Cold or mapapagaya lang siya sa mga pulis na madaling tinapos ng tatlo? Ito nga ang aabangan natin sa next part. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito ay malaya naman kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel guys. Salamat, hanggang sa muli, paalam.